posibleng kasuhan na si Romualdez. Si dating speaker, Martin Romualdez ay pwedeng kasuhan na. At nagpapatuloy pa ang paghanda rin ng kaso para kay Cheese. Pero mayroong update kanina kay Cheese. Matindi to, mga kabunyog. Matindi ito. May nakuha ng money trail. Yun. May nakuha ng money trail kay Cheese Escudero. O yun, matindi yun. Mabigat na ebidensya, mabigat na testigo yun. May mabigat na ebidensya laban sa kanya yan. O ngayon, bakit magaan ang posibleng ikakaso ni Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya kay Romualdez, pero mabigat kay Cheese? Bakit iba? Bakit iba? Mga kabunyog, ang simpleng sagot dyan, hanggang kasi ngayon, wala pang lumilitaw na mabigat na ebidensya, walang ebidensya at testigo kay Romualdez para malink ito sa mabigat na kaso. Ang sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, ang posible lang daw na ikakaso kay Romualdez, gross inexcusable negligence. Yun lang. Magaan yun. Parang nagpabaya ka lang sa trabaho mo. Gross inexcusable negligence. Bakit magaan ang posibleng ikakaso ni Rimulya kay Romualdez? Walang testigo kay Romualdez. Kung lumabas ang testigo sa kanya, halimbawa si Gutesa lumabas talaga. Pangalawa, may iba pang magkukorroborate. Ibig sabihin, yung sasabihin ni Gutesa may isa or dalawa pa na magkukorroborate. Halimbawa yung Paul Estrada. Yung Paul Estrada saka yung anong pangalan ng Tiksay? Ano bang pangalan ng Tiksay? Mga kabunyog, Mario ba 'yon? Mario Tiksay, nasaan ba yung ating mga viewers dito na laging pag nakakalimot ako. Yung si Tiksay saka yung Paul Estrada, yun. Pag nag-appear yung dalawa na yon o kahit isa lang doon, tapos si Gutesa mag-appear din. Mark Tiksay. Pag nag-appear si Mark Tiksay o kaya at saka si Paul Estrada, kasi ang sabi nila Bryce Hernandez, mayroon silang mga dinadalang pera, mali-malita yan, dinadala nila sa bahay ni Saldico. Ang tumatanggap nun, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Binabanggit madalas yun. O ngayon, pag lumabas yung Mark Tiksay na yon at saka Paul Estrada, yun din ang magsasabi na kakuha nila ng mga malita ng pera, iniiwan nila ang ilan kay Saldico, tas ang iba dinadala kay Romualdez. Yun, mabigat yun. Kasi yun din yung testimonya ni Gutesa. Pag yung si Gutesa, hindi na ngayon nawawala, ang nawawala kasing si Gutesa Pag si Gutesa lumabas sa November 14, tapos may lumabas din yung iba pa, i-corroborate, hindi na lang pwedeng ang kaso ni Martin Romualdez niyan, gross inexcusable negligence. Yung sinasabi kasing gross inexcusable negligence, kapabayaan daw ni Martin Romualdez kay Saldico. Bakit speaker siya, hindi niya nabantayan si Saldico sa mga ginagawa nito? Parang nalusutan siya ni Saldico. Ang ginawa nila Saldico, insertions. Talagang binaboy ang budget ng bayan, kagagawa ni Saldico. O ngayon, ano ang role ni Romualdez? Speaker ng House. Bakit hindi mo nabantayan yung budget ng bayan bilang Speaker ng House? Kaya ang lalabas dito, gross inexcusable negligence. Yun ang sinasabi ni Rimulya. Pero kay Cheese Escudero, maraming ebidensya, maraming testigo. Maraming testigo kay Cheese Escudero. Si dating DPWH Yusek Bernardo, personal niyang nakausap pa si Cheese Escudero di umano. Ang update nga ngayon, sabi ni Boying Rimulya, mayroong money trail. Yun, matindi yun. Mayroong money trail. Kaya, ang kaso ni Cheese Escudero,
Talagang tumanggap siya ng kickback ayon sa mga matitibay na testigo at ebidensya. Ay lalo na't may money trail ngayon. Oh, so, itong si Argo, sabi niya, si Bato may witness daw magko-corroborate. Yun na nga. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, palabasin na ni Bato yung sinasabing magko-corroborate kay Gutesa. So dalawa lang yon. Una, dapat lumabas si Gutesa. Kaya si Marcoleta, satsat ng satsat, dakdak ng dakdak, reklamo ng reklamo, simple lang naman dapat gawin. Palabasin niya si Gutesa, i-present niya uli. Yun. Yun lang. Pangalawa, yung sinasabi ni Bato na mayroon siyang tao na tao rin ni Saldico na magko-corroborate kay Gutesa. Yun. Yan ang dapat. Pag nandyan yan si Gutesa, yung magko-corroborate na di umano'y testigo ni Bato, ano yan? Hindi na pwedeng ang kaso lang ni Romualdez ay gross and excusable negligence. Kasi mayroon na talaga siyang malinaw na pananagutan, tumanggap siya ng pera. Mayroong mga testigo. Yan yung ano dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo sa mga nangyari na yan na anomalya, Senate President si Chis Escudero, Speaker ng House si Martin Romualdez. Ang nangyayari ngayon, yung sa nangyari sa dalawang ito, pareho sila natanggal. Natanggal sa pwesto si Chis. Natanggal sa pwesto si bilang speaker si Martin Romualdez. Pero pagdating sa kaso, mabigat ang haharaping kaso ni Chis kasi may mabigat na testigo laban sa kanya at ebidensya. Samantalang si Martin wala pa. Ang pagkakaiba kasi ni Martin, Romualdez, yan yung sinasabi ni Llamas nung nagtalakayan kami nung Sabado. Si Martin kasi may firewall. May firewall. Kumbaga, hindi siya yung direktang kausap. Halimbawa, yung mga kontraktor, hindi siya nakikipag-usap sa mga kontraktor. Hindi siya nakikipag-usap sa mga DPWH officials. Ang kausap niya lang siguro si Saldico. Ang problema ngayon, si Saldico wala na, hindi mahagilap. Kung si Saldico magbabaliktad, ituturo si Martin Romualdez. Ayan ang pinakamabigat. Kaya lang, pag itinuro ni Saldico si Martin Romualdez, hindi na diyan maniniwala na hindi rin administrasyon na ni Marcos ang nakasalang diyan. Yan yung mabigat diyan. Kaya hindi malayo. Kaya maraming nag-iisip na kaya si Saldico ngayon hindi pinapauwi sa Pilipinas kasi pag nakauwi ng Pilipinas yon, sinalang yan sa investigasyon ng Blue Ribbon, hindi yan paliligtasin. Baka sa bandang huli, idiin niya si Martin Romualdez. Yan yung dyan. Kaya lang hanggang sa ngayon, wala si Saldico, wala si Gutesa, walang testigo at ebidensya kay Romualdez. Sabi ni Boying Rimulya, sa ngayon, ang pwede lang nating ikaso kay Martin Romualdez, gross inexcusable negligence. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero si Chis Escudero, nandyan ang dating USEC ng DPWH na si Roberto Bernardo. Talagang malinaw ang pagkakatestimonya niya. Ang testimonya niya, nag-usap sila, nag-meet sila ni Chis Escudero sa court. Yung wine store ni Maynard Ngo. Malinaw yon. At ngayon pa, may sabi pa si Boying Rimulya, mayroon silang nakuhang money trail na nagkukonek kay Chis Escudero. Lalong mabigat. Lalong mabigat. Kaya ito yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung dito. Kaya yung mga laging nagsasabi na dapat makasuhan ng mabigat din si Martin Romualdez, mag-produce kayo ng mga testigo at ebidensya nyo. Yan yung Kasi hindi naman pwedeng magkaso ang ombudsman kay Romualdez. Anong i-attach mong ebidensya? Anong i-attach mong testigo? Wala. Yun yung mabigat. Yan yung mabigat dyan. Kaya parang ang nangyari nga dito, pareho veterano sa politika itong si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Pero kung titingnan nyo, masyadong si Chis Escudero.
hindi nagkaroon ng firewall. Siya talaga mismo ang nakipag-usap. Stormwall pa nga daw, sabi ni Agustin Mondragon. Kumbaga, wala. Nakipag-usap ba sa mga kontraktor si Martin Romualdez? Hindi. Nakipag-usap ba si Martin Romualdez sa mga officials ng DPWH? Hindi. Wala. Sino lang ang posibleng kausap niya? Pwedeng si Saldico. Si Saldico na yung nagdiskarte ng lahat. Ang problema ngayon, wala si Saldico. Wala si Saldico. So sino ngayon? Yun na nga, mayroon sana yung nagdadala ng pera. Mali-maleta. Sino yun? Si Gutesa. Ang problema, hindi na nagpapakita. Yan yung problema dyan. Ang pangalawa, yun sanang Mark Tiksay at saka si Paul Estrada, pwede yon. Kasi tao ni Saldico yon. I-corroborate nun yung mga testimonya ni Gutesa. Ang problema, wala rin. Ang sabi ni Marcoleta, nasa Chile na daw yung sino ba yung nasa Chile? Si Paul Estrada ba? Kung gustong pauwiin si Saldico, madali lang yan. Kaya lang marami talaga kasing yan si Saldico. Pipit-pitin yan si Saldico eh. Pipit-pitin yan. Kaya lang, ito? Hanggat walang testigo at ebidensya kay Martin Romualdez, hindi naman makakasuhan yan. Ang pwedeng ikaso lang dyan, yung sinabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kakasuhan daw nila si Martin. Gross inexcusable negligence. Nakakatawa naman yan. Ang hinahanap ng taong bayan ngayon, mabibigat na mananagot. Ang ikakaso ni Martin ay ni Boying Rimulya, gross inexcusable negligence. Wala yan. Wala yan. Kaya ito, sa totoo lang, lalong magagalit dito ang taong bayan. Kakasuhan mo, gross inexcusable negligence. Yun na nga ang problema eh. Kahit dun sa mga officials ng DPWH, yung mga officials ng DPWH, sila Bunuan, sila yung dating Yusek Catalina Cabral, ang ikakaso, ganun din halos yan eh. Gross inexcusable negligence. Ano ba yan? Parang ang nangyari dito, naisahan si, tama bang sabihin, naisahan si Chis Escudero, si Chis Escudero sa si Saldico, sila na yung nagdiskarte ng insertions. Ganado si Chis mag-usap, parang pinabilo siya dun sa insertions eh. 'Di ba? Yun yung lumalabas eh. Tapos ang problema pa kay Chis, parang ang nangyari kay Chis Escudero, veterano na sa politika. Parang nagpakatanga si Chis Escudero. Ang tagal na sa politika ni Chis Escudero, pero sa pagkakataong ito, parang nagpakatanga. Bakit? Walang firewall. Siya ang nakipag-usap sa kay Yusek Bernardo. Talagang siya. Talagang direkta siyang nakipag-usap. Pangalawa, yung donor niya doon sa campaign contributions, yung donor, si Lubiano, kontraktor niya mismo. Ay, wala talaga. Pangatlo, doon sa insertions, sila ni Saldico ang wala man lang ay si Martin Romualdez hindi uma-attend doon sa yung BICAM. Hindi siya nag-member sa BICAM, hindi siya pumirma sa BICAM. Laging may deniability si Martin Romualdez eh. Napakatindi ng firewall, stormwall nga sabi ni Agustin Mondragon. Pero si Chis Escudero, wala. Talagang anong tawag doon? In-expose ng masyado ang sarili niya. Siya ang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Nandun siya. Si Saldico, alam niya na yung ginagawa niya pagdating ng panahon, posibleng siya ang mapahamak. Pero, alam na yan ni Saldico eh. Alam niya naman yung papel na ginagampanan niya. Kapalit nun, ang dami niya namang pera na ninakaw sa bayan. Di umano, ayon sa mga ebidensya. Kumbaga, bumawi naman siya. Bumawi siya. Matindi. Wala nang, hindi na moderate yung greed. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Martin Romualdez wala. Speaker lang talaga siya. Speaker.
Hindi siya nakikialam doon sa BICAM. Hindi siya nakialam. Hindi siya nag-member, hindi siya pumirma. O, pangalawa, hindi niya kausap ang mga DPWH. Ha? Parang nagpakatanga dito si Chis Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Ang matindi pa dito, may paper trail pa. O ito pa, may money trail. May money trail kay Chis Escudero. Yan yung mabigat. Yan yung mabigat, mga kabunyog, mga kababayan. Paano na siya niyan? Ha? Oh. Anyway, yan. Natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, maraming galit kay Martin Romualdez. Bakit maraming galit kay Martin Romualdez? Kasi naniniwala sila na yan si Martin Romualdez, malaki rin mas malaki ang kinita niyan. O, 'di ba? Ganun ang paniniwala nila. At tingin nila ito talaga yung mastermind. Yun ang yung mga paulit-ulit na sinasabi nila Marcoleta, nila Bato, nila Bongo, nila Chis Escudero. 'Di ba? Sabi nila, alam namin kung sinong mastermind. Kaya lang ang problema, magaling yung paano mo ngayon ikakaso si Martin Romualdez? Anong testigo mo? Wala nga may matinding level of deniability. Kaya lang ang pwedeng ikaso? Yun, sabi ni Boying Rimulya, gross inexcusable negligence. Ang babaw nun. Ang gaan nun. Ang gaan. Diba? Kaya nakakalungkot. Wala Ngayon, gusto nilang ipin down si Martin, walang maghanap talaga ng testigo at ebidensya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.